Sabi niya, Aris, wala kang pangarap? Pagod na akong kumain sa tabi-tabi. Deserve ko ang lalaking kayang ibigay ang mundo sa akin. Yun ang huling sinabi sa akin ni Sarah bago siya sumakay sa kotse ng bago niyang rich boyfriend. Ang hindi niya alam, yung pobreng lifestyle ko, part lang yun ng plano ko para makapag-save at makapag-invest sa sarili kong tech startup. Fast forward, sa isang taon mamaya, hindi lang ako yumaman, naging bagong boss pa ko ng taong nanira sa akin. 3 taon kami ni Sarah. Sinuportahan ko siya sa lahat. Nang wala siyang trabaho, ako ang nagbabayad ng rent. Pero nung nakahanap siya ng trabaho sa isang malaking marketing firm, nagbago siya. Bigla siyang nahiya sa akin dahil simpleng empleyado lang ako sa mata niya. Nakipaghiwalay siya sa akin sa mismong anniversary namin. Ang dahilan, mas pinili niya ang manager nila na si Dave, na mahilig mag-flex ng rented sports car sa Instagram. Nalaman ko na lang sa mga mutual friends namin na matagal na pala silang magkasama sa likod ko. Pinagtatawanan pa nila ako sa office nila. Tinatawag na the charity case. Pero habang busy sila sa pag-party, busy naman ako sa pag-finalize ng accusation ng kumpanya nila. Ang startup ko ay naging successful at kailangan namin ng marketing arm. Anong kumpanya ang una kong binili? Ang firm kung saan sila nagtatrabaho. First day ko as the new owner, nagpatawag ako ng general meeting. Nakita ko si Sarah at Dave sa front row. Kampante pa sila dahil akala nila ay may bagong investor lang. Nung tumayo ako sa stage, nalaglag ang panga ni Sarah. Namutla si Dave. Ang unang order ko bilang CEO, lahat ng employees na may history ng unethical behavior at poor performance, specifically in the marketing department, ay dadaan sa strict evaluation. Dahil sa mga record ni Dave na nagnanakaw ng commissions, siya ang unang nasisante. Si Sarah, pinanood niyang mawalan ng trabaho ang rich boyfriend, habang ako nag-a-approve ng termination papers nila. Sinubukan ni Sarah na mag-message sa akin pagkatapos, Aris, baka pwede nating pag-usapan to. Ang reply ko lang, isang link sa job posting para sa entry-level intern position. Moral of the story, huwag mong mamaliitin ang taong tahimik na nagtatrabaho para sa pangarap niya. Kayo, anong gagawin niyo kung kayo ang nasa posisyon ko? Natatawarin niyo ba o itutuloy ang revenge? I-comment ang sagot niyo sa baba.